Kumusta kayo mga Dre? Welcome sa Rai TV. Pinuntahan ko yung aking kaibigan upang humingi ng tulong sa kanya kasi lihiti mo siyang taga-Tondo, no? Yung mga kaibigan natin na ito ang tutulong sa atin na mangalap na mga impormasyon tungkol sa naging buhay ng binansagang Robin Hood ng Tondo na walang iba kundi si Victor Lopez. Papakilala ko sa inyo ang aking kaibigan, si Padrino, tsaka si Juan Miguel. Pare, samahan mo kami kasi sige, kailangan mabuo natin yung kwento ni Victor Lopez kasi ang dami nagtatanong sa ating sa page Nire-request nila na sana itampok mo naman si Victor Lopez kasi napanood nila one time si alias Pogi tsaka si Fred Cabarlo ng Pangasinan. Pare, may iba ako buti, inabot mo kami, kauwi lang na. Wala pa kaming tulog, galing kami sa mga show. Ngayon, kaya pala sabi ko nakabihis kami. Tumutugtog kasi sila. Ngayon, dalawa ang Victor Lopez. Kasi dito na ako pinanganak eh. Siyempre mga kwento ng tatay. Ang tatay ko, si Romy Boy Ginto, nagsasabong kay Victor Lopez, kinukumbida niya. Ngayon, dalawa ang Victor Lopez. Isang senior, Victor Lopez ng Bangkusay. Tapos nagkaanak yun, Victor Lopez Jr. Pinatay yung tatay niya ng Grisganggang yung kalaban eh. Pinatay ni Victor Lopez Jr. yung pumatay sa tatay niya na parang ninong-ninong niya. Yung anak yung Robin Hood ng Tondo. Yung chairman dito sa Inosente. Nagbibigay ng mga pera yung pag may sabong dyan, may tupada siya eh. Pero doon pumapatay talaga siya pagkaaway ka niya. Tsaka galit sa, sa adik. May pelikula siya ginanap ni Ramon Revilla. Yung Ramon Revilla, junior yun. Victor Lopez ang Bangkusay, kay Anthony Alonso. Yung tatay niya naman yun. Tignan natin kung walang traffic. Kasi may binaril dyan nakakagabi. Dito tayo daan sa Liko, ang daming tao kasi kanina. Kagabi lang? Binaril, may mga dugo eh. Takot na ako, uwi na tayo. Hindi naman natin sila kaaway, yung kaaway lang. Tama. Makipagkwentuhan tayo doon sa mga lihitimong nakakakilala sa kanya. Mga nakasama niya matatanda. Yung mga matatanda. Di ba sa pelikula may yung nung tinumba si Victor Lopez. Andun pa yun, pati yung matandang bahay. Andun pa iba. Pati yung bahay niya. Mga ibang kagawad na kasama niya. Doon lang tayo sa katotohanan. Totoo, sila na magkwento. Sila na magkwento. Kasi kung kami ang magkukwento, isipin ng iba, gawa-gawa lang natin. So, pupuntahan natin yung mga lihitimong nakakakilala sa kanya. So, huwag natin patagalin to. Tara na! Mga dala, dito tayo ngayon sa Tondo, Barangay 93, Inocencio Street. Dito nag-aral si Victor Lopez, tama po. Si Tatay Boy po. Kayo po ba yung, kung di ako nagkakamali, kagawad niya dati? Yan, Sir Boy. Sa kaalaman ko lang, inabot ng kaalaman ko. Si Victor, halos kaedadang ko yan. Dito kami pareho nag-aaral sa Emilio. Opo. Pag ayaw na pumasok na tumatakas yan, tumatalon sa bakod yan. Ito, tindahan namin to nung araw pa. Opo. Dito tatambayan. May arkila kami ng dyaryo, babasa-basa yan. Hanggang sa susunibol na, lumaki na kami, sabay-sabay, halos kasabayan. Yun, nagkaroon na ng kanyan. Alam niya kasi, nung panahon na maliit pa siya, pinatay ng Grisganggang ang tatay niya. Yung senior. Okay. Victor Lopez senior. Ang nalaman niya na ang nakapatay sa kanya ay pamilya, Likwanan, Eseng palang pangalan. Eseng? Ang pangalan ng nakapatay sa tatay niya. Okay. Sa madalit sabi, siyempre, magulang, nagtanig siya na naman loob. Victor, halos sa akin ka na lumaki Kalimutan natin matandang alitan. Natatanda mo pa ba? Ang oras at pechat pinatay mo siya. Matanda niya. Mag-isip ka! Nagkaroon siya ng hanap buhay, nagtatrabaho yan. Kung alam niya yung kasabihang barog, nagkaroon siya ng barkada, kasama yung mga tao sa barugan. Nagkaroon kasama. Ngayon, natsyempuhan niya, isa sa Likwanan, isa sa pamilya ng Eseng, nandun sa kanto. Doon sa kanto, sa harap ng office. Binanatan niya. Hanggang sa lumaon, gantihan. Doon nagumpisa? Doon nagumpisa. Gantihan na silang mga anak-anak na. Opo. Gantihan na. Okay. Kumbaga, pinaghiganti niya lang din talaga. Oo, talagang... Pero nung kabataan niya po ba, talagang itong si Victor Lopez talagang matapang na? Hindi pa tao si Victor. Hindi pa kang parehas pareho. Talaga? Tao, sa kwento ng magulang ko. Opo. Talagang buo na loob sa away. Yung araw kasi, ako na inabot ko na rin yun.
Ang away dito, hindi ginagamitan ng kutsilyo. Pana at saka wrist gun lang. Panaan sa iba, kalaban nasa truck. Sa ibaba, wrist gun. Yan ang banatan dito nung araw. Napaglabasan ng Latundenya, nung araw nandyan ang Latundenya. Tatayo lang sila, Victor, yung grupo. Kailangan maglatag ka. Hindi yan may sahod dun. Kailangan maglatag ka. Hindi, huwag ka na, may warning ka na. Kaya obligado mga empleyado ro sa Latundenya. Ngayon, nalipat na, nabarkada na. Opo. Naisipan niya, yung kapulong na yan, puro squatter mga araw yan, di highway yan. Wala pang highway. Wala yung highway na yan, puro squatter. Diyan lumaki si Victor sa highway. Kapulong na yan. Sa kapulong, nagtayo muna sila ng tupada. Kagaya nung sa pelikula. Oh, tao-tao lang, tao-tao. Tapos sa gilid, Karekus. Isa ako sa nagsusugal doon. Nagagaling sa trabaho, takbo na doon. Ngayon medyo sumikat. Sinakop niya na yung lugar doon sa may ilog. Pinapatag niya yun. Yalis na yung mga water lily. Pinalaki niya. Pinalaki na. Ano niya? Sa abot ng kaalaman namin, Opo. naging bata-bata tayo ni Belda. Belda kaya malakas ang loob. Kaya, Hanggang sa lumaki na yun. Nagkaroon na siya ng pirmihang bata. Marami siya naging tauhan. Ngayon, yung mga tao niya, pag mayroong kalaban, hindi na pumupurot si Victor. mga tao na lang. Dinunguso lang niya. Talagang yung mga bata sa guro, kung yung magkakamay, baka mga 10 na rin talaga ganun mga tao niya. Lahat yun tumutumba talaga. Tumutumba. Tumutumba talaga. So, Sumikat na siya. Apo. Naging chairman. Tinalo niya yung chairman ng Daliana, matanda. Siya naging chairman. Maging chairman siya. Maganda naman naging takbo. Sabihin na natin na pagka si Victor, pero takot sa kanya. Itong buong zona nito, hinawakan niya. Buong zona niya, hinawakan niya. Pag may gulo sa ganun zona, sa ganung barangay, 10 lang niya. Sino daw dito? Kayo. Sige, dito sa harap ko, magbari kayo. Magbalatan kayo. Ganun ang trabaho ni Victor. Ayaw ko yung pareglo sa akin. Ngayon, kung ayaw kayo sa akin, pakiusap. Bahala kayo. Yang mga armas nyo, ilabas ninyo. Umpisahan na natin. Sige. Talagang tinatakutan siya sa madalit sabi. Bungso ng 8. Basta nadinig na. Dahil si Victor, kumbaga siya naging presidente ng mga chairman. Itong lugar namin, tumahimik talaga. Hindi nga. Dati takbuhan to eh. Kalaban, kabila. Oo? Napatahimik nito. Nalaban. Nagkaroon siya ng maganda na nga sabungan. Apo. Pag dyan sa sabungan, mayroong daya. Alam na. Saan siya? Yan, may hinuhulog sa ilog. Sa Caricross, may dumayo dyan, taga Malabon. Nilalagyan pala ng Vicks yung dulo ng kuko. Parang dito malbog. Tataya sa cross. May nagbulong. Putang minaso sa kamay. Guy. Dayo. Sino siya? Siya Hindi, bata niya. Bata niya rin. Siyempre, sumikat na. Opo. Medyo marami na naiingit. Oh, yes. Marami na siyang nakakaalitan. Yun, dumating ang araw ng September 30. Kung hindi nagkakamali. Pinlano na siya. Umaga dumaan dito 3. Dito po ba mismo? Doon sa court. Doon sa court. Ayun sa may Tama puno po na ba yun. sa tindahan? Sa pelikula tindahan eh. Tindahan nilang Sosa. Umasok sa sabungan. Opo. Maya, pulasan na tao. Si Victor, binaril. Tapos ka na, Victor. Ilan ang tumira tayo? Sa pumasok dito, 3. Dumanat sa kanya doon hanggang sa nahulog siya sa kanal. Yung 3 unang dumaan. Dahil bagsak na nga siya, ginan yung kwintas. Yung kapalang kwintas ni Victor eh. Opo. Inablot pa. Umaatras sila. Lahat ng mga daanan tinututukan. Kami yung pamilya, pati nanay ko, tanda na ng nanay ko. Natutukan din kayo ng baril. Puro 45. Ginagano sa amin dyan. Ano sabi po sa inyo? Wala kayo nakita. Maatras sila, meron ng backup. May backup pa. Tatanong ko tayo, no? Kasi tinumba siya kanyo doon. Yung mga bata niya hindi na nakapalag. Wala ka. Bata lang din ang sumigaw. Si Victor, binanatan. Hindi naman sa sabungan binanatan eh. Inantay siya lumabas. Okay. Kasi gawain ni Victor, pag alas 12 na, uwi-uwi yan. Kasi yan ang daming tao sa
Sabungan. Uwi at kakain. Ayan ang bahay niya, tumbok na yan. So alam na ng mga tirador, no, na lalabas siya doon. Oo, talaga pinag-aralan siya. Bakit siya tinawag na Robin Hood ng Tondo? Napatahimik niya yung lugar. Pag may kailangan sa ganung lugar, ninakawan ka, alamin ko sino nagnakaw. Tumutulong talaga? Tutulong. Okay. May jeep yan. Nakapurmilan ka, emergency. Kung sino kailangan, kunin. Tatakbo niya. Kung inilibing siya, marami bang tao? Ay, kapal. Kala mo may ang dami ang ganda sa LRT na yun, kapal ang tao doon. Totoo ba yun? Yung may nagsabi sa akin na marami na rin siyang kilala sa pelikula, mga taga-pelikula. Bumibisita dito. Yung bahay po nila, nandyan pa? Andyan pa, pero pa na. Renovated na? Malaki na? Hindi na. Napabayaan na. Wala na nakatira po? Wala na. Tinitingnan na lang ng anak na babae. Nung namatay siya, wala nang naghiganti na mga tauhan niya, mga bata niya. Meron pa rin. Hindi pa natapos ang hidwaan. Yung mga tao niya, parang nang mawala siya, ang ina-point na sa grupo nila, si Santa Rosa, Jaime Santa Rosa. Siya parang naging temporary chairman. Iba-iba, marami silang katrobol. Opo. Binanatan naman si Jaime, kasama pa anak. Tinumba rin? Tinumba rin. Nasa owner silang pamilya, binanatan sila. Yung mga naging kaaway ba ni Victor Lopez, yung mga gustong humawak din dito? Sa kwento-kwento, dahil wala rin naman ako doon sa pangyayari doon. Yung tatlo, yun, yun na rin nakikita ng mga sabungero doon. Aking chance na yung mga tumumba sa kanya, yung mga naghiganti lang din. Tama po. Parang gano'n, ano? So, gano'n pala naging... Yung lahat ng pumalit sa kanya, tinumba rin. Okay. Yung Fredo, magupong-pagupo, wala pa sa linggo, pinatay 14 anyos. Sa harap ng barangay. Grabe, ano? Binanatan, 45 pa, 14 anyos sa batang lalaki. Oo. Binanatan ng Fredo. Makalipas linggo, binanatan din siya. Fredo. Hanggang sa naubos nga. Nagkaubusan, gantihan, ganun lagi. Siyempre, lihitin mo kayong taga dito, saksi kayo sa mga ganung mangyayari, ano? Itatanong ko na no, bukod doon, talagang ganun po ba katindi dito sa Tondo before, tatay? Mga panahon na yun. Talagang yung sabihin na natin, pinatatakutan talaga itong Tondo. Kasi ako, bata pa lang ako, tumatak na sa isip ko yan eh. Pag Tondo, sabi ko, ayoko dyan, takot. Ako, pinanganak na ako dito, 1946. Ito, itong bahay namin ito. Apo. Barong-barong pa lang yan. Sa pagsusumikap lang namin magkakapatid. So, saksi Ganda talaga. namin yan. Saksi talaga kayo, ano? Kaya lahat ng takbuhan dito, hindi nakahila sa amin. Tatay ko, tumanda, tatay ko dito, 1940 pa lang, nandito na tatay ko, napagtripan din ng mga bata ni Victor. Talaga? Ayun ako kung hindi nakatakbo tatay ko. Tira, jungle bowling, lapad pa gano'n. Inabol? Inabol tatay ko, kala kasi nila, tatay ko pumapanig sa kabila. Pag-inilaan nila. Sa edad ko na yun, natuturin akong magalit. Siyempre, magulang ko yung hinabol. Anong ginawa niyo po? Hinanting ko naman yun. Naubos lahat ang taon ni Victor. Ubus lahat? Ubos lahat. Grabe, no? Parang literal na giyera, no? Yung nangyari, no? Gantihan. Hindi magkamali, kundi 10, 12 taon. Yung talagang, mga talagang solid na bata niya yun. Mga bata na, pinatay lahat yun. Sabihin na natin mga 12, mga ganon. Tinumba lahat yun? Tinumba lahat yun. Sa ibang lugar kung saan abatan. Inubos sila, no? Kasi ganun din siya eh. Meron nga dyan. Binanatan din ni Fredo. Kagagaling na sa Cursillo. Si Dante Bolitas. Siga naman doon sa kabila. Kagagaling sa Cursillo, sinundo. Pagbabasa niya, binanatan. Si Fredo hindi bumabalat ng maliit na barilyo, puro 45. Yung mga panahon na yun, syempre magulo dito. Wala bang nagawa yung otoridad nun? Meron naman. May pumunta rin. Pag nalamay ko, kanya-kanyang pasukan. Ang daming iskinita rito sa amin eh. Pag lumalakad yung grupo na yun, lumakad dito, 2 man sila, 3 sila. Hindi kang makatingin ng diretsyon, ganun. Batiin mo, baka ganun? Mas mabuti ba, si Victor naglalakad, pwede mo pang batiin, pwede mong biruin.
Pero yung mga bata niya, Bata niya. hindi pwede. Alala niyo yung sa movie, yung bata, di ba? Birthday niya nun, no? O, tapos binubuli siya. Nadumihan yung damit niya, dito yon. Victor! Happy birthday! Sige, putikan niya! Sige! Ano ngayon? Sige! Ano? Umuwi siya ng bahay, tapos nagdala siya ng Itak. Oh, itak. Hinabol niya yung mga bata. Dito mismo yon yung eksena na yon. Tatay, maraming salamat po ah. Salamat po. Nanay, thank you po, thank you po. Saka dito yung umpisa ng pelikula. May nilala ako si Victor Lopez yung bata siya. Dito yun. Sasaksakan sila. Hello po. PJ. Ay, opo. Lagi kitang pinanonood. Pinanonood kita lagi. Kahapon lang pinanonood. Ay, talaga po. Salamat po, mami. Thank you po. Maraming salamat. Ay, pogi mo pala. Salamat po. Kasama mo yung asawa mo. Apo, ayan po siya. Kasama niya nung pinanonood. Thank you. Subscriber natin, si mami. Ano pangalan niyo po? Imelda. Mami Imelda. Salamat po sa suporta ninyo, mami. Follower natin si Mami Imelda. Hello! Lagi po ako nanonood kay Ray TV, FPJ Boys, lagi ko silang pinanonood. Fan po pala kayo ni FPJ. Opo, fans kami na FPJ. Lalo po yung kuya ko. Kuya ko, kahit mga luma na, pinanonood pa niya. Kahit paulit-ulit. Mami, maraming salamat po. Wala pa FPJ mo, pinanonood. Thank you po. Salamat po. Salamat. Nandito na lang, oh. Sige, okay lang po. Okay lang po. Pasensya na po. Andito tayo ngayon, pinuntahan natin yung asawa mismo ni Victor Lopez, kaya lang sa Mampalan. Na-tsempuhan natin na may nararamdaman, hindi maganda yung pakiramdam. Tapos namamalat, talagang walang boses. So, wrong timing tayo mga dre. Anyways, hindi na tayo napagbigyan kasi syempre, hindi siya makapagsalita ng maayos eh. So, wag na natin pilitin. No? Maraming salamat pa rin dahil sabi nila, kahit pa paano, hindi pa rin nakakalimutan ang kwento ng buhay ni Victor Lopez ng Tondo. Ito mga dre, yung Emilio Jacinto Elementary. Kung naalala nyo sa pelikula, yung naglalako siya, may dala-dala siyang bilao, tapos tumingin siya sa mga estudyante. Dito yun, sa school na yun. Tara, punta tayo, pasok tayo. Si Victor. Dito yun, yung nanonood yung batang Victor. Yan, tumingin siya dito. Tinitignan niya yung mga estudyante. Buche, kayo yan! Buche! Emilio Jacinto. Ayan, dito yon, yung eksena na yon. Dala-dala siyang bilao. Pakatagal na rin pala ng eskwelahan na to. Imagine, dito pa siya nag-aaral noon. Si Victor Lopez ba, nag-high school, nag-college? Hindi, high school lang. Sa palabas, high school lang. Hindi, elementary. Elementary pero high school lang yata tinapos ni Victor. Matapos pa rin siya ng high school. Hanggang high school lang. Dito rin, saan siya nag-high school? Velasco naman. Velasco. Kaya puntahan natin kung saan siya na ipagsuntukan. Halataan naman, no? So, wala pa rin bago. Grabe. Dito ka nag-aaral, sir? Dito pa nagbabago to. Ito pa rin, as is pa rin to. Yung classroom mo. Sinauna pa rin. Pinapakintab nila to, ano?
Binubunot. Yan. Room niya. Yan. Elementary siya. M17. Yan yung room niya. Yung elementary kung saan siya nakipagsuntukan. Baka dati ng punit yan. Bakit? Nangal ka? Pinaglinis ng CR. Lahat kayong mga nagsipag-away ngayon, maglilinis kayo ng kubeta. Pati po ba ako, ma'am? Unfortunately, sarado siya. Pero ito yon mismo, sir, no? Nakakatuwa yung school na to. Antigo. Under renovation ba to, sir? Delikado na, no? Baka lumusot ka sa baba. Instant elevator yon. Sabi ni Sir Cesar, tsaka ni Kuya Bal, yung eskwelahan po na ito, i-renovate na. So, gigibayin na ba to, sir? Yan. Nakalipat na rin sa Gigibayin na rin pala. Sayang ano? wala kasaysayan. Kasaysayan, oo. Sa katandaan na nito, sa sobrang luma na rin, inaanay na yung mga ano. So, kailangan na talaga siyang ano, i-renovate. I-renovate na nila yan. Kasi, syempre, delikado yun. Baka biglang gumuho yung eskwelahan eh. Mas maraming mapapahamak. Ito yung playground. Pero iba na, syempre, iba na rin talaga. Pero dito yan. Dito sila naglalaro. Pero ito bago pa. Ito dati pa. Kapag ano nito sir, lilipat na doon. So bago. Pero may nagkaklase pa po dito. Wala na. Meron pa rin. Inunti-unti lang. Next week na. Lilipat na sila. Mabutit na abutan natin dito. So yun na po yung bagong Emilio Jacinto Elementary School. Yan, re-renovate na to. Umpisahan na yung restoration nito. Pero sana mas maganda kung yung dating disenyo niya pa rin, ano? Mga artistahan ito mga dating niya, mama. Tatlo, pinatay niya sa sabi. Yes, ako. Pucha na. Ano po? Magandang umaga po. Bukaray. Si sir. Dito ka na. Magandang umaga po. Ako po si Ray. Pasensya na po kayo sa abala. Actually, parang kasama na rin sa history to eh. Lalo na dito sa Tondo, no? Nasilit na isa pelikula na rin. Kaya lang, na-refresh nga. Gustong Sa ano doon eh, yung extra. Sa pelikula ba? Oo, yung umiinom na gano'n, lumapit siya. Kapulong looban, no? Kasama natin si Tatay Boy, lehitimong talagang kakilala si Victor Lopez. Kaya ito, mag-share siya ngayon ng kanyang kwento tungkol kay Victor Lopez na kagaya ng nire-request ko ninyo. Sir, kwentuhan nyo naman kami mga boy tungkol kay Victor Lopez. Si Victor, kasama namin nung araw ng maliit. Laro namin, Caray Cruz. Tapos nung naging binata na, iba na barkada niya, mga naggaan sila ng barog. Yung nagtitinda na epektos na. Yun, hanggang sa mga nakilala niya, yung mga yun sila Ben Barok, sila Jaime Santa Rosa. Yun, hanggang sa nagkaroon ng nagkaisip na siya. Wala na, iba na naging barkada niya, puro na. Nagtitinda sila ng barog, doon nag-umpisa yun. Nag-umpisa, tapos hanggang sa nag-ano siya ng sabong, pinag-ano siya ni Jaime Santa Rosa ng sabong. Yung Jaime Santa Rosa, sino po yun? Yung barkada niya, naging barkada niya. Okay. Pinapatay din doon sa balot, sa may Arten. Doon naman pinagbabaril yun. Hanggang sa, yun nga, ang nangyari, yung dito naman nilipat yung sabungan. Yun, nung inilis na kasi, nilinis na yung Kapulong, ginawa ng highway yan. Yes. Ginawa ng highway. Kaya nalipat kami rito siya, dito sa likod dyan, sa may bahay dyan sa ilog. Doon natira yun. Tapos, yung doon siya nga nanirahan sa Inocencio. Doon siya hanggang sa naging chairman siya. Ayan. Naging yun. Nung naging chairman ba siya, kumusta siya bilang chairman? Mahigpit ba o... Hindi lang siya mahigpit. Talagang,
palibasa nga, nakilala na siya, doon siya, kada siya na napitan nila, mga politiko rin. Naging siya ni Melda eh. Naging bata ni Melda. Melda Marcos. Melda Marcos. Totoo pala talaga yun. Kaya nung nagkasunog dito 1984, lahat siya, sunog yan. Oo yan. Naubos to, tupok to. Oo, mula rin sa may Emilio na, sa may iskinita yan. Opo. Yan, hanggang doon sa ilog. Yung bahay niya, sunog din. Namaan din. Pumunta nga dito sila Imelda, sila Anton Castelbel. Yung mga nagpuntahan dyan ng araw. Gaano katotoo yung naririnig-rinig naming mga kwentuhan na si Victor Lopez ay talagang kinatakutan dito sa lugar na to? Marami rin siyang inano. Ganun ba talaga? Kasi tatay niya, ganun ng araw din, kinatakutan yung tatay niya. Nung araw, pag sinabi ng tatay nun, yun, kaya yung mga kudlong nung araw, takot doon. Sa tatay niya? Oo. Kaya ngayon napagpala na ngayon. Nag-umpisa pala sa airpad niya, Victor din ang tatay niya. Victor. Siya, junior siya, di ba? Junior. Marami rin talaga siyang kaaway. Hindi naman siya, hindi naman kaaway. Kaya lang, pagka may nagsumbong sa kanya. Maraming nagsusumbong sa kanya, tapos dinidisiplina niya. Ganun ang nangyayari. Meron siyang ugali na parang nagpapabuhay na siya. Namimigay? Nagkaginawa niya, nagpapapahin siya. Pahin, pabuenas niya, may pabuenas yan eh. Nagpapapurasal siya. Kaya ginagawa niya, nagpapakain naman yan. Para magkaroon ng buenas, parang buenas na gano'n. Ano yung pinaka hindi nyo makakalimutan pangyayari nun, nung panahon ni Victor Lopez? Meron po ba? Ay nung dating, yung napatay niya rito sa Pretil. Dahil pinatay naman yung asawa ng pinsan niya. Yun, talagang yung tao talaga inano niya. Sinundan talaga. Dahil sabi, nandyan daw. Pumatay, nandyan pa. Sinundan nila. May kasama siya? Mga bata wala siyang kasama. Siya lang mag-isa? Lumalakad din siya mag-isa? Oo. Ay, yung pinatay niya yung tatay nun, si Eseng, yung piyansador. Paano po ba nangyari nun? Nung tinumba niya yun si Eseng? Yung kasi, nung araw. Apo. Sinandaan yung natatay niya yung baril. Yung baril ng tatay niya, yun ang pinapatay din sa kanya. Yun din ang ginamit niya? Bali sa pelikula, ganun yun Yung araw na tinumba yung tatay niya, minarkahan niya sa kalendaryo. Ayan, 15, bakit po lang X? Pecha na kamatayan ni Teyan. Kaya bukas, Biyernes, maghahanda kay Ninay. May bisita akong darating. Doon niya rin tinumba yung, ano pangalan nun, Eseng? Eseng, piyansador yun eh. Yung mga anak nun, ang umano kay sa tatay niya. Kaya ginantihan naman yung tatay niya. Ginantihan niya nung mga anak niya yung pumatay nun. Mga anak nun? Mga anak nun, yung mga red gang. Tumanim siya, isipan niya siguro. Nagkaroon siya ng pagkakataon, nakita niya yung tatay naman, nando sa lugar na yun. Pinuntahan naman niya, yun ang pinatay niya. Dahil malakas ang loob ng mga anak nun. Tatay, nung nawala ba si Victor Lopez, nung namatay siya, marami rin nagsulputang gustong humawak dito? Marami rin mga nagtangka din. Yun nga sila, doon dati, dapat sila hawak na sa mga hindi pumayag naman si yung si Ben Ulo. Gusto naman ni Ben Ulo, sila rin ang ayaw naman may umayaw naman tiga rito. Hanggang sa pinagiba na lang yung sabungan. Dahil yun ang umpisa ng pinagawa kaya napatay siya dahil sa sabungan na yun. Yun pala yung naging mitya ng nung alitan. Nung tinumba siya dito, siyempre nabalitaan niyo yun nung tinumba siya. Oo. Kumusta naman nung araw na yun? Nagulo tao rito. Dahil sa court lang kasi nangyari yun eh. Nagulat nga yung mga tao eh. Mga nakitang tumira sa kanya, puro halos ka-alhalubilo rin niya eh. Namukha niyo ba yun? Yung iba, mga meron nakamukha, kaya lang, siyempre. Ayaw magsalita? Ayaw na rin magsalita. Hindi tiga rito. Ibang lugar rin. Kaya lang, lagi nandyan din sa sabungan niya. Yung panahon po ba ni Victor Lopez, tatay, tatanong ko na, sasamantalik ko ng pagkakataon, sino-sino po yung mga pangalang
bukod kay Victor Lopez dito sa Tondo? Kasi syempre kayo yung saksi kayo noon eh. Sila Jaime Santa Rosa, sila Alpon, yung mga kabarkada niyan, nagano sila ng, ng sabong. Tapos napunta niya sila Fredo. Nagkaroon siya ng sabong. Yan yung mga talagang naging siga rin dito sa yun din sa rin sa naging kaya lang, hindi rin nagtagal na. Pinagplanuhan din si Jaime dahil nga si Jaime, siya pumalit na chairman eh. Halos lang, magkasunod lang sila. Doon naman binabangan, inambos doon sa Arten. Yung Jaime po? Sa Mitulay doon, sa Arten, doon naman kasama yung anak, saka yung asawa. Balita ko may rebulto si dito, tama ba? Ayun, nawala dyan sa Mitulay. Tinayuan siya ng rebulto? Yun ang ginawa ni Ramon Revilla. Senior. Yung pinakabayad sa kanya sa siya nagpagawa nun? Dito nag-shooting yan. Dito rin ginawa yun? Sa court. Dahil sa tulay. Tapos after ng movie, pinagawa niya ng rebulto? Rebulto, Saan po banda yun nakalagay? Doon sa Metro kaya lang, nawala na. May kwintas pa nga yun, sabi namin, puta, nanakaw pa ito, kwintas. May kwintas yun, nakagana yung lang. Yung napatay siya, nakuha rin yung kwintas. Hindi, yung rebulto lang, merong... May lagyan din yung kwintas. Biruan, nawala yung kwintas. Lagyan na pa kwintas yun. Ng ginto? Saka, hindi naman dati, ang inaano niya, sinasabi gano'n, hindi, gano'n yan eh. Maliit kami, gano'n yan eh. Pag nagsusugal kami, gano'n ang gano'n. Kaya dito, may guhit dito yun, tsaka dito. Mannerism niya? Mannerism. Hindi gano'n? Hindi gano'n. Gano'n. Sa movie? Siguro binago. Sa palabas. Gano'n, hindi. Pelikula yun, ex na nga kami. Nag-extra po? Nag-iinuman kami, inuman. Tapos bigla siyang darating, gano'n. Ano nga yan? Laking pulutan, dumukot. Parang naalala. Kay senior po to? Ramon Senior? Dumukot na gano'n. Yung gabi. Tapos pagbigay sa akin, kinuha naman kagad ng alalay niya. Ayaw ko putang na. Binawi? Binawi na. Pagkalis ng camera, binawi nung iniinom namin. Tubig. Sabi ko, ba't tubig? Sa latunday niya ako nagtatrabaho, tubig. Bumili ko na isang boting nangyari yun, ininom namin. Totoo po ba yan sa movie? Di ba hinarang niya yung magde-demolish dito? Ayun nga, doon nga yun sa Yun yun. Ano nangyari nun sa totoong buhay? Naharang na hinto? Wala naman, kaya lang, namatay siya yun. Naipagpatuloy. Ilang taon na po kayo? 75. 76 ako sa Mayo. So malilit ko kami. Susugal kami. Sugal namin isang pera lang gano'n. Namin malaking isang perang gano'n. Yung malalaki, piso. Parang kaidaran nyo lang po ba siya? Magkaedad lang kayo, gano'n? Apache tsaka Tres Cantos eh. Okay. Dati siya, sa Tres Cantos dati. Ano siya ng Tres Cantos eh. Yan nag-alaga sa kanya yung mga gang-gang din, Tres Cantos. Okay. Noong araw. Pero pinagbati niya, totoo po ba yun? Nasa movie? Sa movie, pinagbati yun, hindi na dito ginawa yun, sa ibang lugar siguro yung ginawa. Wala na, nung sumikat naman si Victor, wala na yung mga gang-gang. Nawala na rin? Wala nang gang-gang. Talagang na lang, mga Lepredo, yung mga single-single na lang. Wala na yung mga riot-riot? Wala na riot-riot. Yung mga adik-adik, yan, talagang inaano niyan. Kinakalbo niya yung mga adik. Galit siya sa mga ganun? Galit sa adik yan. Kaya pag may adik na, talagang inaano niyan. Kinakalbo talaga yan. Siyempre, pati mga nagtutulak, kasama na doon? Wala nang tulak. Hindi man dito tulak, malalayo. Okay. Ngayon, marami na kahit saan ng lugar. Talagang hindi ngayon. talamak na yung... Grabe. May advantage din kasi yung may ganong taong maharang sa mga ganyang gawi. Kagaya niyan, kung andito pa yung may Victor Lopez dito, hindi sana mababawasan yung mga gumagamit, yung mga nagtutulak ng, di ba, mga gumagawa ng kalokohan. Minsan may kabutihan din talaga yung... Siyempre, mayroong kinatatakutan. Yun, may kinakatakutan. Kaso pag may ganun, may kaiingitan din. May-ingit din sa kanya. Yung mga siyempre yung... siguro baka doon siya naman. Masasagasaan na mga... Yan, sa negosyo. Kasi mga ibang nagsasabong dyan ng araw. Pag may mga dalang mga marijuana. Sinasabay na sa negosyo, no? Pero napapansin ko, si tatay kamukha ni Mang Ruben Rus.
Napansin nyo ba? Sa Valiente. Ang galing. Hawig na hawig. Tatay, maraming salamat po sa pagkakataon ninyo. Pasensya na po kayo sa abala. Sa oras na binigay nyo sa amin. Sobrang natutuwa po ako. I'm sure hindi lang ako, lahat ng mga followers na nagre-request na itampok natin si Victor Lopez. Kasi ang tagal na nilang hinihintay ito eh. Ito kasi busy. Busy ako lagi. Laging nasa gig eh. Actually, no December pa, di ba? Dapat. Yun yung yung sa court, tignan niya doon. Sige po, tatay. Maraming salamat po. Thank you very much. Thank you. Napakabait, tsaka talagang tinatawag siyang Robin Hood ng Tondo. Natulungin, oo. Lahat ng bagay naayos din niya din. Inaayos niya yung mga gusot-gusot yun. Ito po talagang bahay pa nila. Oo, yan talagang bahay niya. Nakatayo pa rin hanggang ngayon. Oo. Andiyan pa yung mga gamit nila. Sige po, salamat po nanay. Kaya pag-alaga kasi ito ng manok nung araw. Dami manok nun. 6 na po mahigit yung manok nun. Ang dami. Kayo yung nag-alaga ng mga manok niya. Sa pelikula, parang dito nagpapakain nyo. Totoo ba? Dito. Pag medyo binuenas. Pag may birthday. Yun, nanalo birthday niya. Sabong. Dito sa may lugar namin doon, nagpasabungan. Nagpaluto siya ng pagkain, lechon. Tatay, ano pong pangalan nyo? Badong Tan. Kapatid ko yung chairman dito. Maraming salamat po, tatay. Gana, Leo. Dito tinumba siya. Dito po, dito. Ito. Yung tindahan, di ba sa pelikula? Tindahan, ginawa ng garahe. Tindahan. Tapos tinumba siya. Dito. Ito yun yung kanal na to mismo. Oo, itong kanal na to. Kasi titindahan niya eh. Tapos open to eh. Di ba tinumba siya? Ano ba? Nakapalikod ba siya? Palikod. Tapos ulo ka agad. Tapos tumumba siya. Ito yung kanal na din. Ito mga dre, sinasabi ni Kuya, dito daw tinumba si Victor Lopez noon. Tapos bumulagta siya. Ito mismo yung kanal. Ito yon yung pahaba na to. Dati, isang ano lang yan, isang nicho lang siya. Tapos, nung namatayan nga yung mga kamag-anak, yung talagang ano na, lilipat na siya, ginawa siyang dalawang nicho. So, ito nung sila. Eh, yan, kamag-anak lang yan. Andun po yung buto niya. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.